Matapos mailigtas mula sa mga kidnappers, isang umaatikabong engkwentro kasama ang Davao City Police kahapon, nakabalik na sa Metro Manila ang Filipino-Chinese businesswoman na dinukot noong nakaraang linggo sa Quezon City. Isa sa ilalim naman sa interogasyon ng pulisya ang isa sa mga suspect na naaresto. Narito ang report ni Atina Imperial. Umalingaw ang mga putok ng baril sa harap ng bangkong ito sa Davao City pasado 1:00 ng hapon kahapon. Ang mga miyembro ng media na nagko-cover, pinalayo ng mga pulis sa lugar. Ang nakabarilan ng mga pulis, ilang miyembro ng tinaguriang Bye-Bye Kidnap for Ransom Group. Sa nasabing bangko sana i-withdraw ng kasama nilang biktima ang 15 milyong pisong ransom para sa kanyang paglaya. Supposed to be na mag-withdraw ng ransom amount na sinasabi ay yung mismong biktima. Kasi siya ang account holder. Hindi ka naman pwedeng bigyan ng bangko ng pera nang hindi ka naman kilala. At hindi ka naman pwedeng bigyan ng bangko ng pera kung walang clearance dun sa mother. Mother bank? Yes. Branch? Yes, sa mother branch. Ang nasabing halaga, natawaran na mula sa orihinal na 100 milyong pisong demand. Tactical park, combat parking Combat parking yung ginawa nila. Combat parking. Combat parking Mga ka lang anytime pwede ka mo sibat. Dead on the spot ang dalawang miyembro ng grupo matapos ang operasyon. Dead on arrival naman sa ospital ang isa pa sa kanila. Nakuha sa sasakyan ang ilang matataas na kalibre ng baril. Nasa kamay naman ng mga otoridad ang isa pang suspect. Nailipad na siya patungong Maynila saka dinala sa Camp Crame. Sasailalim siya sa tactical interrogation. 10 iba pang kasamahan ng mga suspect ang nakatakas. Ika-5 ng Hulyo, Biyernes, nang dukutin ng mga suspect ang 51 taong ginang malapit sa isang mall sa Quezon City. Base sa inisyal na investigasyon ng mga pulis, posibleng nag-land travel patungong Sorsogon ang mga kidnapper at kanilang biktima sakay ng 3 SUV. Nagroro patungong Port Allen sa Samar. Nag-land travel Paliloan, Southern Leyte. Nagroro ulit hanggang Surigao at land travel patungong Davao City. Dahil dito, iniimbestigahan ng mga otoridad ang tila maluwag na seguridad sa mga pantalan. Si Mayor Rodrigo Duterte nagbabala sa mga nagbabalak gumawa ng masama sa Davao City. Criminals not to it here in the city. Samantala, dumating na rin kagabi mula sa Davao City ang biktima pero hindi siya nagpakita sa media. Atina Imperial, GMA News.